Naghahati-hati na lang sa ayuda ang mga residente sa ilang lugar sa Quezon na hirap mapuntahan matapos nga masira ang kanilang mga kalsada dahil sa bagyong Aghon. Para sa update, live na magbabalita mula sa Cagbalete Island sa Quezon Province, Simon Gualvez. Mon, kumusta na ang sitwasyon dyan? Cheryl, kasabay ng unti-unting pagbuti o pag-aliwalas ng panahon, ang kanya-kanyang pagbangon naman ng mga nabahang residente at mga naapektuhan ng bagyong Aghon dito nga sa probinsya ng Quezon. At napasok namin yung isang barangay dito sa Mauban, yan yung barangay Makasin, na na-isolate matapos masira yung tulay na tanging daan papasok at palabas ng barangay. Ang masakit, ayun na nga, kinakapos na ng pagkain at iba pang pangangailangan ang mga residente roon. Mahigit 1 kilometrong lakaran at biyay sa habal-habal, matawid lang ang makikitidadaan at tulay na bakal na yan. Ito ang ginawa ng aming team para eksklusibong mapuntahan ang Barangay Makasin sa Mauban, Quezon. Ang Barangay Makasin, 2 araw na isolate mula ng madalasang bagyong Aghon. Tumaas do kasi ang Makasin River nung kasagsagan ng bagyo. Dahilan kaya nagkasira-sira ang bahagi ng tulay na nagdurugtong sa kanila papunta sa kabilang barangay. Umabot hanggang bewang o lampas sa mismong hawakan nitong tulay yung tubig na umapaw mula rito sa ilog. Ibig sabihin, nalubog itong buong tulay na nagsisilbing tanging daan pa naman ng mga residente ng Barangay Makasin papunta o palabas ng downtown. Ang masaklap, kaayos pa lamang daw nito 2 linggo bago manalasa ang bagyong Aghon. Kwento ng mga residente, ito raw ang unang beses na umapaw ang ilog. Pag apaw po ng tubig, mayroon pong sumalak na malaking kahoy, saka po 3 punong kawayan. Kaya po yan, nasira po ang tulay. Paano po ang pamumuhay namin? Wala po kaming mga dadaan ng maayos. Kaya para magamit pa rin ang tulay, naglagay at nagtali muna ng mga kawayan sa mga nasirang bahagi nito. Yung pong kable, nasira na po, nag-crack. Pati po yung poste doon sa kabila, nag-crack na po, bumigay na po. Ligtas pa rin po kayo daanan yan. Di ko rin po masasabi kung ligtas dahil po dadaan po dyan ng motor. Pati po yung mga kalakal. Pagdating namin sa mismong barangay, tumambad ang mas matinding problema. Nagtumba ang mga bahay, nabuwal ng mga punot na sirang pananim at mga putikang gamit na nagkalat sa daan. Ang multipurpose hall nga ng barangay, balot pa rin ng makapal na putik. Dito pa naman nagtungo mga residente ng tumaas ang tubig. Kasi ngayon lang sa amin ito nangyari. Siyempre po yung mga pinag-ipon din na ay nawala. Nagkaroon po ng ganito. Biglaan pong nangyari sa amin. Basta po yung mga gamit. Ang pamilya ni Robilyn nakikita muna sa mga kapitbahay matapos masira ang kanilang bahay. Nahihirapan din sila makakontak sa labas dahil mahina ang signal o linya ng komunikasyon. Wala pa rin kuryente at maayos sa supply ng tubig. Ito po'y basa. Talagang na po. Na. Parang kanin na. Pinagtsatsagaan nga ng ilang mga residente rito, pati mga bigas na nalubog sa baha. Ito ang tinitis ngayon ng nasa 100 pamilya o mahigit 500 individual ng barangay. Kanya-kanya na lang po kaming tulungan sa sarili. Kanya-kanya na lang po. Kung mayroong bigas na minatuyo, kanya-kanya po lugaw. May mga patay na manok. Kinakatay na po namin. Makakain lang po ang mga kabataan. Ang bawat isa sa amin. Maisalba lang po ang buhay namin. Marami sa kanila, nakakailang ulit ng araw ng laba para magamit pa rin ang mga damit na nalubog sa putik. Gaano kahirap po yung paglalaban nyo ngayon dito? Grabe po sir. Gawa ng po ilang sabon ang nauubos. Di pa rin po pumuputi. Oo. Gawa po ng banlik. May putik. Oo. Gawa po ng wala na rin pong mga maisuot. Kahit kaunti. Walang natira. Pero ikinalulumo ng iba, pati yung mga susutin sana para sa graduation ng mga bata ngayong Biyernes nawala sa isang iglap. Ang graduation po para sa magulang special po dahil kita mo pong nagsisikap ang iyong mga anak. Kahit po hirap, binibili ko po talaga sila tuwing graduation ng damit na bago. Ang problema? Ang problema po inanod. Hirap marating ang kanilang lugar ng tulong dahil sa kanilang sitwasyon. Kaya mismo mga residente na ang nagpilit na makapunta sa downtown para sa pamamahagi ng cash assistance. Yun nga lang, hindi lahat nabigyan. Yung ID nila, halos po lahat na anod. Wala po silang makuha. Anod po lahat. Ultimo lahat ng gamit nila anod. Kaya po, nung humingi ng cash assistance ng ID, wala po pong maibigay. Wala kami may front. Kaya na pong magagawa na, yun po ang protocol. Pag wala ka pong ID, no as cash assistance.
Dahil dito, hinahati raw ng ilang residente nakatanggap ang pera para sa mga pamilyang hindi nakakuha. Kahapon, nagparating na ng paunang tulong ang LGU sa Barangay Makasin. 9 na barangay na lang ngayon ang hirap pa ring marating ng ayuda. Cheryl, nauna nang nangako ang provincial government ng Quezon na tututukan na maayos itong nasirang hanging bridge dito sa may papunta ng Barangay Makasin, na ibabalik na rin kahit papano yung kuryente dito sa malaking bahagi ng Mauban, kung saan nasa 85% na yung restoration ng kuryente dito nga sa naturang bayan. Samantala, binisita at sinilip din natin ngayong araw naman yung mga coastal at island barangays dito sa probinsya or sa particularly sa bayan ng Mauban, at nakita natin dito sa Cagbalete Island ang mga bahay na nasira, mga tinangay ng bubong ng bahay at mga punong nagbagsakan, at ang masaklap yung mga resorts dito na talaga pinupuntahan ng mga turista nagkaroon din ng mga pinsala dulot ng bagyong Aghon. Cheryl. Mon, balikan ko lamang yung doon sa Barangay Makasin, na yung humingi nga sila ng cash assistance pero hindi nabigyan dahil mga walang ID. So ano ang action dyan ng local government para matulungan din sila? Kasi malalaman naman, 'di ba, ng yung barangay captain nila na talagang residente itong mga ito at sila ay naapektuhan. Nagkataon lang na inanod pati yung kanilang mga ID. Tama ka dyan, Cheryl. Actually, nilinaw naman o nagbigay ng paglilinaw ang MSWDO ng Mauban na kung sakali nga daw walang ID, pinapayagan naman daw nila yung barangay certification para nga magpatunay na sila nga ay residente ng naturang barangay. Nagkataon lang kasi nung isang araw, nung Martes, dahil nga sa sobrang dami nung time na nagbigay ng cash assistance dito sa bayan ng Mauban, dahil sinama na rin dito yung mga galing sa bayan ng Sampaloc, hindi na nakapagdala ng barangay certification yung ilang mga residenteng inanod na nga yung kanilang mga personal identification cards, kaya hindi na nakakuha daw ng ayuda. Pero ito yung inaayos na rin ng LGU para nga maabot pa rin ng tulong, kasi sayang naman at talagang kawawang-kawawa yung mga residente na apektuhan. Cheryl. Ngayon ay nasa may Cagbalete Island ka naman. Oo, Cheryl, nandito tayo sa Cagbalete Island. Isa ito sa mga talagang tourist destination ng Mauban, pero talagang grabe din yung damage na napinsala or nangyari dito sa lugar. Maipapan mo ba yung camera or malayo ka doon sa area na naapektuhan ng bagyong Aghon? Actually, itong lugar na to mukha siyang malinis kung titignan niyo, pero ang daming mga nagkaalat dito ng mga kumbaga puno. Oo. At itong area na ito actually purely para to may shade, Cheryl. Ngayon talagang naubos yung mga dahon dito ng mga puno dahil nga talagang tinangay ng hangin. Grabe daw yung pagbayo ng hangin dito sa lugar. At diyan sa area, diyan sa pinapangay ng cameraman sa mga puno na yan, halos lahat yung nagtumbahan yung mga puno diyan. Nalilinis na lang ngayon kasi mag-weekend na, kaya naman hinahabol nila na makatanggap ulit ng turista dahil marami daw mga turista ang nag-back out or nag-cancel ng kanilang booking sa lugar dahil nga sa takot na baka wala silang madatnan o dahil nga baka ma-stranded sila in a way. So ngayon, patuloy yung ginagawang paglilinis ng mga resort owners dito para nga makatanggap na ng turista in the coming days. Cheryl. May kuryente naman na ibalik na ang kuryente? May sarili bang kuryente dyan sa islang yan? Dito, Cheryl, generator pa lamang din ang gumagana. May mga ilang portions dito na may mga kuryente na. Sabi nga din naman ng Meralco, they are doing their best na ma-restore kaagad 100% yung kuryente. Kaya naman from 45% ng umaga kahapon, 85% na yun na ibalik dito sa bayan ng Mauban bandang hapon. And they are trying to make it into 100% today, Cheryl. So sana dito sa isla, magkaroon na rin ng kuryente nga para at least mabalik din yung pagbangon nila sa naranasang epekto nga ng bagyong Aghon. So yung sinasabi natin, Mon, para din mahikayat natin yung mga turista, handa naman na sila. Marami pa ring resorts o may mga ilang resorts pa rin na kaya nilang mag-accommodate. Ang kailangan lamang ay maglinis at and then komportable na rin naman na makakapunta dyan ang mga turista.
Oo, Cheryl, in terms of mga damages kasi bukod nga sa nangyaring dumi no, dito sa area dahil nga sa mga nagtumbang mga puno at mga dahon na talagang tinangay nga dulot ng bagyo, may ilang mga cottages, no, yung mga rooms na nasira pero iilan lang naman yan at may mga mapakinabangan pa rin naman na mga kwarto ang mga turista magtutungo dito sa isla kung sakasakali. At isa rin kasi sa mga consideration dito ay yung pagbiyahe. Nakikita nyo ngayon, no, talagang mataas ang sikat ng araw at itong mga nagdaang araw or kahapon hanggang ngayon talagang mataas na lagi yung sikat ng araw. Kaya ligtas ng bumiyahe at pinapayagan naman ng Philippine Coast Guard na pumalaot ang mga bangka para nga makarating dito sa mga isla at doon sa iba pa mga tourist destination malapit sa Mauban. Cheryl. Alright. Mon, ituloy-tuloy mo na dyan yung weekend mo. Pwede. Grabe ka rin naman. Grabe. Oo. Baka hindi pa, Cheryl. Hindi pa. Ayan. Marami pa bang trabaho? I'm sure marami pang mga barangay. Sabi mo nga, may 9 na barangay pa, no? Na nahihirapan pa rin maabot. So after nun, hingi ka na lang ng 2 days off para ma-enjoy mo ang islang yan. Napakaganda eh. Balik sa'yo, Cheryl. Thank you, Mon. Yan po si Mon Gualdes.